Okay, game na ba kayo? May ikukuwento ako sa inyo, isang totoong adventure story. Tungkol to sa isang hero na kahit parang kalaban na niya ang buong mundo, hindi talaga siya sumuko. Nakaka-excite to! Pero teka muna, bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin to. Ano ba para sa'yo ang pagiging matapang? Yung malalakas ang muscle? O baka may iba pa? Kasi yung bida sa kwento natin, yung tapang niya, sinubok sa paraang, wow, hindi mo talaga aakalain. Ayan, simulan na natin. Ang huling saksi. Okay, heto na. Ang bida natin si John o Juan. Isipin nyo to, siya na lang ang natitirang orihinal na alagad ni Jesus. Yung mga kaibigan niya, si Juan alak ang buhay. Tapos yung panahon nila, yung mga Romano ang nagpapatakbo ng lahat. At hindi nila trip yung maturo ni Jesus. Kaya kung Kristiyano ka noon, delikado talaga ang buhay mo. Kaya imagine niyo matanda na si Juan, siya na lang talaga yung natira. Siya yung, alam mo yun, first-hand witness. Kasama niya si Jesus, narinig niya lahat, nakita niya lahat. Kaya pag siya ang nagkwento, parang nandoon ka na rin. At yun yung nakakatakot para sa mga may kapangyarihan. At syempre, sa bawat hero, may kontrabida. At dito, ang kontrabida natin, ang mismong emperador ng Roma. Gusto niya, siya lang ang bida. Ayaw niya na may ibang pinakikinggan. Kaya yung mga kwento ni Juan tungkol sa pag-asa, nako, para sa kanya, malaking bantayan. So, ang plano niya, patahimikin si Juan. Forever. So anong ginawa ng emperador? Hindi niya lang basta kinulong si Juan, ha? No! Gusto niyang gumawa ng statement. Isang pagsubok na sobrang tindi na sa tingin niya siguradong susuko si Juan. Heto yung plano niya. Napakasimple pero napakalupit. Step 1, dalhin si Juan sa Roma. Step 2, gawan siya ng mga kwentong hindi totoo para magmukha siyang masama. At step 3, kamatayan. Grabe, di ba? Parang palabas lang talaga para masabing legal yung ginagawa nila. At yung parusa, nako, isa sa mga pinakamatinding maririnig mo. Inihagis siya sa isang gigantic na kaldero ng kumukulong langis, boiling oil. Sino ba naman ang mabubuhay doon, di ba? Eto na yun, yung ultimate test. Pero yung nangyari, hindi to in-expect ng lahat. Imbes na matakot si Juan, alam niyo ba ang sabi niya? Isang karangalan para sa akin na payagang magdusa para sa kanya. Wow! Hindi takot, kundi karangalan. Dito mo makikita kung gaano katibay yung paniniwala niya. At dito na nangyari ang himala. Pagkatapos niyang ilubog sa kumukulong langis, lumabas si Juan na parang walang nangyari. Walang kahit isang paso. As in, pati yung mga gwardya, nga. Sila pa mismo yung humila sa kanya palabas. Paano mo i-explain yun, di ba? Akala mo tapas na? Hindi pa. Yung emperador, syempre, galit na galit at hiyang-hiya. Dahil hindi niya mapatay si Juan, nag-iisip siya ng plan B. Ang plano? Itapon si Juan sa isang lugar na sobrang layo para siguradong wala nang makakarinig sa kanya. At ang lugar na to, ang isla ng Patmos. Try niyong i-picture, isang isla na puro bato lang. Walang masyadong halaman, malayo sa kabihasnan. Dito nila dinadala yung mga top criminals para doon na mag-isa hanggang sa katapusan. Sa isip ng emperador, yun na yun. Game over na para kay Juan. Pero dito, nagkakaiba yung pananaw eh. Para sa mga Romano, ang Patmos, bilungguan yan, lugar ng parusa. Pero para kay Juan, hindi. Yung lugar na dapat sana katapusan niya, naging isang bagong simula. Naging isang special na lugar para sa kanya, isang santuaryo kung saan, actually, mas naging close pa siya sa Diyos. So anong ginawa ni Juan sa isang isla na parang walang-wala? Malulungkot ka doon, di ba? Pero siya, hindi. Imbes na malungkot, nagsimula siyang makinig, magmasid. At doon, sa gitna ng katahimikan, may mga nadiskubre siyang mga sikreto. Dahil malayo na siya sa gulo ng syudad, sa lahat ng ingay, nakahanap si Juan ng ibang klaseng koneksyon. Para bang nakakausap niya ang Diyos sa pamamagitan ng mga alon, ng hangin, ng mga bituin. Yung dapat sana'y kulungan niya, naging isang classroom, naging isang lugar ng kapayapaan. So, ano yung mga nakita niya?
Halimbawa, yung malalakas na alon para sa kanya, yun yung power ng Diyos. Yung matitigas na bato, paalala yun ng lakas ni Kristo. Pati yung langit, pag tinitingnan niya, parang nakikita niya yung tahanan na naghihintay sa kanya. Ang galing no, ang kalikasan mismo ang naging teacher niya. Okay, so heto na tayo sa finale. Isang mensahe ng katapangan. Kasi hindi lang basta pag-aaral sa kalikasan ang ginawa ni Juan doon. Sa mismong lugar kung saan gusto siyang patahimikin ng emperador, doon niya pa natanggap ang pinaka-importanting mensahe sa buong buhay niya. Doon sa Patmos, nagkaroon si Juan ng mga visions, parang mga eksena mula sa hinaharap. Nakita niya yung laban ng mabuti at masama at kung paano mananalo sa huli ang pag-ibig. At lahat ng nakita niya, sinulat niya. At yan yung naging aklat ng pahayag o Book of Revelation sa Biblia. Kaya yung plano ng emperador na patahimikin siya, epic fail. Kasi yung boses na gusto niyang ikulong sa isang isla, naging isang lamparang nagliliyab, isang ilaw ng pag-asa na hanggang ngayon, milyon-milyong tao sa buong mundo ang inspirasyon. So ano yung lesson dito para sa atin? Simple lang. Minsan, yung mga pinakamahirap na pinagdadaanan natin, yung mga piling natin na parang nakakakulong tayo, pwedeng yun pala yung maging chance natin para matuto at lumakas. Hindi yun para sirain tayo, kundi para i-train tayo na maging mas matapang. Kaya yung tanong ko kanina, ibabalik ko sa'yo na yan. Siyempre, hindi naman natin kailangang dumaan sa kumukulong langis. Pero lahat tayo may sariling pagsubok, di ba? Sa school, sa pamilya, sa mga kaibigan. Saan mo kaya mahanap yung sarili mong tapang?